So what's up mga kametal, isang magandang araw pong muli dyan sa inyong lahat at ito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito ay patungkol kung paano gumawa ng ating 45 degree sa pipe. Yung previous video ko, gumawa ako ng 90 degree na one cut miter. So ngayon naman ay gagawa tayo ng 45 degree. So yung ating mga calculation kametal doon sa ating 90 degree ay ganon din yung ating pag-calculate sa ating 45 degree. So ito ay ginawa ko lang dahil meron ding nagre-request sa atin kung paano gumawa ng 45 degree sa pipe. Napaka-importante din nito mga kametal, lalong-lalo na kung wala tayong available na 45 degree. Kailangan nating gumawa ng 45 degree sa pipe. So, sa video na ito mga kametal, kung wala pa kayong idea kung paano gumawa ng 45 degree sa pag-miter sa pipe, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano natin ito gawin. So, bago tayo magsimula mga kametal, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin sa iba para makatulong, at huwag kalimutan i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So, let's go mga kametal. Start na tayo. So, ito yung example natin ngayon mga kametal. Itong ating 2-inch pipe. So, yung ating 2-inch pipe ay nag-divide po tayo ng 8 division. Actually guys, ito ay napakaliit na tubo. Pwede tayong mag-divide lang ng 4. Nag-divide ako ng 8 dahil papakita ko po sa inyo kung paano paano natin i-calculate yung ating line degree kung sakaling gagawa tayo ng malalaking tubo. Kaya dinivide ko siya sa 8. So kung maliliit lang naman na tubo na kagaya nito, pwede na kayo mag-divide ng 4 lang. So yung ating outside diameter nitong ating 2-inch pipe is 60.3. So kukunin natin yung kanyang circumference para makuha natin yung distance sa ating 8 division. So sa pagkuha ng ating circumference ng ating pipe, yung ating outside diameter ng ating pipe is 60.3. So i-multiply lang natin yan sa 3.1416, yung ating pi, ito yung constant niya, 3.1416. So equals 189.43. So ito na yung kanyang kabuang circumference nitong ating pipe. So i-divide natin siya sa 8, yung 189.43. So yung ang resulta niya is 23.67. So ito yung ating mga distance ng ating line dito is 23.67 sa 8 division. Yan. Yan. So ngayon nakikita nyo, may minarka ako na 0, 45, 90. Yan, balik naman sa 45, 0. Dahil yung ating kabuang bilog ng ating pipe is 360 degree. Dinivide natin yan sa 8 division para makuha natin yung degree ng bawat center line niya. So yan, yung ating 360 degree dinivide ko sa 8. So magiging 45 degree. So magiging 45 degree yung bawat center line niya dito. Yan, 45, 90. Yan, balik ulit sa 45 sa 8 division yan. So ngayon mga kametal, gagawa tayo ng 45 degree cut. Kasi may previous videos na ako nito, ang ginawa ko doon is 90 degree cut. So parehas lang yung ating calculation dito. So ginawa ko lang to dahil mayroon ding ibang nagre-request kung paano gumawa ng 45 degree miter cut. Kung sakaling wala tayong available na elbow, pwede tayong gumawa nitong ating pipe. Gagawin natin 45. So ito po yung ating formula para makuha natin yung 45 degree cut. Yung ating 60.3 na pipe outside diameter, i-times lang natin yan sa tan of 45
divide 2. So 45 divide 2 is magiging 22.5 yung bawat side ng kanyang cut. So pag idikit nyo na yan ay magiging 45 na. So sa bawat side niya is 22.5. So 60.3 times tan of 22.5, yung result niya is 24.97. So i-divide pa natin ng 2 yan guys, para dito sa ating pipe i-direct na natin yung 1 cut lang, o 1 time cut lang. So i-divide natin sa 2, yung 24.97 divide 2 is 12.48. Kung dito sa 90 degree simula rito is 12.48. Yan, simula rito sa center nito hanggang dito is 12.48. Yan, dito naman sa ating 45, para makuha nyo ang measurement ng 45, ito yung purpose ko, para maituro ko rin sa inyo kung paano i-calculate yung ating mga line degree. So kung mag-divide lang ako ng 4 dito is 90, pagdating dito 0 na kagad. Yan. Yan. Kung gagawa kayo ng malalaking tubo is napakalaki naman kung mag-divide kayo ng 4. Kaya ito yung purpose ko, dinivide ko sa 8. Yan. So para makuha natin yung ating measurement dito sa ating 45 degree na line degree, yung ating 12.48. Yan, 12. Ito yung sa ating 90 degree, yung ating 12.48. So yung ating 12.48, i-times lang natin sa sine of 45. So ito yung 45. Yan. So yung result niya is 8.82. So dito sa 45, simula rito hanggang dito is 8.42. Yan. At dito naman sa 0, so dito sa 0, 0 na yan. Yan. Dito sa 45 ulit, 8.45. Yan, pabalik-balik lang yan. Kung mag-divide kayo ng mga ilang line degree dyan, i-divide lang ninyo yan sa 360 degree. Kung ilan yung division na gusto nyo, or 12, or pataas, i-divide lang nyo, makuha na ninyo yung ating degree sa bawat line. So sa pagkuha naman, itong ating cutback sa ating 90 degree, ito yung ating first na ilagay na given dito, tapos i-times natin sa kung anong mga degree yung nakalagay dyan. Okay. So ngayon, lilinyahan natin yan ngayon para makuha na natin yung ating saktong direksyon ng ating 45 degree. So ngayon mga kapital, measure natin yung ating na-calculate dito sa ating 90 degree. Dito tayo magsisimula, or pwede din tayo magsimula dito sa 0. Yan, yung ating 0, ito yung dito na sa center. Tapos dito yung ating 45 na calculate natin is 8.82. So measure tayo simula rito hanggang dito 8.82. Yan. So sa ating 90, yung ating 90 is 12.48. Balik naman ulit tayo sa 45 na 8.82. Okay. Yan, pabalik-balik lang yan guys, dahil 8 division lang naman tayo. Yan, 0. Yan si 0 natin. So pagdating naman natin dito sa ating kabilang side, pagbalik natin dito 0 na, dito naman ulit tayo sa ating left side. So kung dito tayo nagsimula sa right side, pagdating dito sa opposite ng kanyang 0, yan, dito naman sa left side. So yung ating 45, lagyan ninyo ng inyong guide dito, yung mga degree dito, para hindi po kayo malito sa pagkuha ng inyong mga measurement. Yan. So 45 natin is so yan na siya mga kametal, yung ating namarkingan na. Yan. So kung nagsimula tayo dito sa left side, pagdating dito sa kanyang opposite is sa right side. Yan. Kasi yung ating pag-cut niyan is one time cut lang.
Ngayon, i-connect natin yung kanyang mga line. Yung ang kanyang mga markings dito, i-connect natin. So, ayan na siya mga kamital. Yung ating 1 cut 45 degree. So, ayan. Pwede na natin katingin yan. So, ayusin nyo lang yung inyong mga line na magiging straight siya para maganda din yung pagka-pit up. Ayan. So, ngayon, kakatingin natin yan. So ngayon mga kamital, ito na siya, yung ating 45 degree. So sa bawat side niya is 22.5. So pagka idikit mo na yan ganyan, ay magiging 45 na yan. So paano natin malalaman yung degree nitong ating pipe? Na kung talagang 45 degree ito. Pagkuha ng ating 45 degree. So halimbawa, nagsukat kayo ng 3 inches dito. Yan, 3 inches. Pagdating dito is 3 inches din. Yan. So, lagyan nyo ng line yan. Para makuha ninyo yung 45 degree. Halimbawa, ito. Yan. Itapat nyo lang yan sa inyong mga linya. Yan. Yung itong inyong, kunyari, roller. So, sa malalaki na pipe, ay kailangan nyo ng line. Yung string line natin. Yung linsa, kung tawagin. Yan. So, kung sobrang malayo naman, adjust kayo ng konti. 2 inch, yan. 2 inch. So, dito, 2 inch din. Yan. So, ilagay nyo dyan. Itapat nyo. Yan. Yan. Tapos, i-measure nyo yan. Dyan. Kailangan parehas yung inyong measuring dyan. Yan. Pagka parehas na yan, ay insaktong 45 yan. So dito sa ating ginawa, tama naman yan, straight. So ganyan lang yung paggawa ng ating 1 cut 45 degree. So kung gumawa naman kayo ng mga malalaki mga kametal, ng kunyari gagawa kayo ng mga 10 inch or 12 inch, so dagdagan nyo lang yung inyong mga division. Yan. So ganyan lang mga kametal, sana ay nakuha ninyo yung ating explanation about sa paggawa ng ating 1 cut 45 degree. So yun lang mga kametal, yung ating paggawa ng ating 1 cut 45 degree elbow. Napakadali lang naman gawin. So gaya lang ng ating sa pag-calculate ng ating 90 degree ay ganun din sa ating 45 degree. Or sa kahit anong degree mga kametal, kahit 60 degree or 30 degree ay pwede natin itong gamitin itong ating formula sa paggawa ng ating 45 degree. So bilang isang pipe fitter or isang pipe fabricator ay kailangan natin malaman itong ating paggawa sa pagmamiter ng ating 90 degree at saka yung ating 45 degree kung sakaling mayroon tayong mga emergency job na kakailanganin natin ng ganyang elbow 45 degree or 90 degree. So wala tayong available. So mapipilitan po tayong gumawa ng pipe. Magmamiter po tayo. So dapat mayroon po tayong idea sa paggawa niya ng ating 45 at saka yung ating 90 degree. So kung wala pa kayong idea sa paggawa ng 90 degree mga kametal, yan ipa-flash ko sa screen or ilalagay ko dyan sa taas. Yan, i-click nyo lang yan tapos panoorin nyo. So related lang dito sa paggawa ng ating 45 degree. At kung gusto nyo naman mga kametal, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang bilang isang pipe fitter or isang pipe fabricator, mayroon po tayong mga naka-playlist dyan about sa piping. Yan, mayroon akong mga ilan-ilang mga videos dyan. So, pwede nyong panoorin yan. Pwede kayong kumuha ng idea kung paano natin gagawin. So, mayroon tayong mga rolling offset dyan, gawa ng ating lateral, at sa paggawa ng ating saddle. Dyan. Panoorin nyo lang dyan mga kametal at ilalagay ko lang dyan sa ating description box yung ating naka-playlist about sa piping.
So meron din tayong Facebook page mga kametal, kung pwede nyo rin bisitahin yung ating Facebook page at i-follow nyo na rin yan ating page. Kung mayroon kayong mga katanungan mga kametal dito sa ating video ngayon sa ating 45 degree, huwag kayong mahiyang magtanong, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment box. Kung meron po tayong pagkakataon, meron tayong free time dahil meron din tayong trabaho, kung mababasa ko yan, sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So yun lang mga kametal. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe mga kametal at patuloy na suportahan itong ating channel at i-like nyo na rin at i-share at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. Yun lang mga kametal at maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. Bye bye.